Mga paliparan sa bansa naka-heightened alert ngayong holiday season. Yan ang ating tatalakayin kasama si Sir Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Sir Eric, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Sir Eric, nag-anunsyo po ang Civil Aviation Authority of the Philippines na naka-heightened alert ang ating mga paliparan sa bansa ngayong holiday season. Ano po yung mga additional security measures na inyong ipapatupad ngayong Kapaskuhan? Well, actually po, itong ating Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2023, no? Nag-start to ng December 15 hanggang January 3. Naka-activate na ho yung ating Oplan at sa tulong po ng ating mga kapartner sa airport, yung OTS, PNP, ABSI Group at CAB, lahat po meron na tayong malasakit help desk na po pwede magreklamo yung mga pasahero kung sakaling may issue sa pagsakay nila sa paliparan. Magkakaroon din po ba ng karagdagang help desk sa mga paliparan upang bigyan po ng assistance ang mga international and local tourists ngayong holiday season? Mga karagdagan po dahil nakikita ko naman may mga help desk, pero will you add more? Yes, marami po tayong tao na po pwedeng mag-assist. Depende ho kasi yan doon sa needs. So may mga on standby tayo sa office just in case na kulang, po pwede nating dagdagan sa mga area managers po are instructed already sa 44 airports natin na asistihan yung mga nangangailangan ng tulong kung sakali man doon sa loob ng paliparan. Sir Eric, sa inyo pong assessment at monitoring, ilang pasahero po ba ang inaasahan ngayong holiday season? Well, so far po, last year, yung ating December 2022, mayroon tayong 2 million na pasahero, no? At we expect ho na tataas ito this year. Normally ho, ang experience namin, mga 7 to 10% ang increase every year pag holiday season like Christmas and New Year, no? So we expect na 2.2 million po itong Disyembre. Okay. Meron po tayong tanong mula sa GMA News Desk. I think nasagot nyo na po ito, no? Kung may increase na po ba sa mga biyahero at gaano kalaki ang increased arrivals? As you said, 7 to 10% every year. At dumami po ba ang turista na dumating sa bansa? Well, so po sa ngayon, ang mas marami talaga yung mga local tourists. Siguro dahil nga ginagamit na itong air travel dahil mas conveniente at alam naman natin na maraming promotions yung mga airline kaya mura rin yung mga airfare. Yung convenience ang hinahabol nila, mas mabilis pa makakapunta sila sa kanilang destinasyon. Alright. Para po paalalahanan ng ating mga kababayan na dadaan at gagamit ng mga paliparan, ano-ano po yung mga prohibited items na ipinagbabawal natin sa ngayon na dalhin sa mga airports dito po sa bansa? Well, yan po ang talagang nagiging major issue. Problema po yan sa mga paliparan dahil unang-una, yung ating mga kababayan minsan nakakalimutan or hindi nila alam kung ano yung bawal. Mga pointed objects, mga liquid na mas malalaki yung sukat, pinagbabawal po yan. At sana, huwag na nilang ilagay sa kanilang hand carry luggage or check-in na lang nila para hindi ma-istorbo ang pila doon sa security check ng OTS. Bawal talaga ang pasaway, no, Sir Eric? Sir Eric, hanggang kailan po ba magtatagal itong Oplan Biyaheng Ayos ng DOTR na tama po ba sinimulan po natin ito noong December 15? Yes, ma'am. At January 2 po matatapos ito. Paano naman po ang inyong coordination with the Philippine National Police at Office of Transportation Security para pagtingin pa lang sa seguridad ng publiko sa mga paliparan ngayong holiday season? Lahat po ng ating TAAP 44 commercial airports, mayroon po talaga naka-assign ng mga Office of Transportation Security personnel para mga laga doon sa pag-screen ng mga luggages. At yung PNC ABSI Group po, yan po yung nag-ano naman po, sumusuporta doon sa katahimikan ng paligid ng paliparan natin.
Sir Eric, mensahe at paalala niyo na lang po sa lahat ng nakatutok sa ating programa ngayon. Sa ngayon pong holiday season, in-advise po namin mga at least 3 hours before travel time, nandun na kayo sa airport dahil alaman po natin na marami talagang pasahero na gagamit ng ating mga paliparan during this holiday season. Po. So maraming salamat po sa inyong oras, Sir Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Maraming salamat po. Magandang hapon.